Huwag niyo ako ibabas ha. Maraming beses ko nang ginawa ito doon sa talagang matitigas ang clutch. So ayan na po mga kapatid. Pinandar na po ni Rex. Na Rex, malambot na. Sa sobrang galing nung scanner natin, nawala na yung check engine. Oo nga po. Ha? Kasi binura ko na eh. Ano yun, yung check engine mo? 421. TO421. Doon sa TO421, ang sinasabi, possible yung oxygen sensor, possible din yung yung catalytic converter. Mas una pa nga yung catalytic converter. Kaya lang nung in-interview ko nga si Sir, ano pangalan mo, Sir? Randy po. Ha? Randy. Ba't mas gwapo ka sa akin? Parehas kami, Randy. Okay, nung in-interview ko si Tokayo, ilan na yung tinakbo? Halos 145,000. 145,000, 2023 model na 4 years pa lang. Kaya sabi ko, inunahan ko na siya, pinanggagrab mo, no? So, nagagrab ka, Sir. Okay, tapos, doon sa 145,000 na tinakbo na yon, may waiting period pa yan. Nagbubook habang hinihintay mo yung booking mo na may mag-book sa'yo. Alam nga namang hindi ka mag-aircon. Di ba? So, umiikot pa rin yung makina mo. Yung makina. Oo, so tuloy-tuloy yung andar nun. Consider mo yon doon sa 145,000, dagdagan mo pa ng another 35,000 o 55,000 doon sa paghihintay mo. Di 200 na tinakbo nito. Kasi So, traffic pa, no? Oo, mga kapatid, yung mga mekaniko, saka yung may mga sasakyan din, pagka ganun na tinakbo ng sasakyan mo, huwag kang mag-expect ng light na problem. Plano ko sanang sabihin kay Sir kanina, yung mga catalytic converter, hindi basta-basta yan nasisira. Bumibilang talaga yan ng taon. Kaya lang doon sa tinakbo mo, para siyang tumakbo ng 20 years eh. Yung edad niya na parang... Oo, i-consider mo yon na dinadaanan siya ng usok ng product of combustion sa loob ng 20 years. Kaya posible, marumi or sira ang catalytic converter. No? Pero hindi naman sinabi mismo ng scanner na sira yung catalytic converter. So, pwede natin gawin yung pagki-cleaning dyan at linisin din yung oxygen sensor 1 saka yung oxygen sensor 2. Yung bank 2 na yun ang sumusukat nung trabaho nung catalytic converter. Kaya kung si catalytic converter nagbubuga siya ng hindi magandang emission, yun ngayon ang sinusukat nung bank 2 na auto sensor. Kaya kung sira yun, ang sasabihin niya, may problema din yung catalytic converter mo. So, hindi light yung natin, yung troubleshooting natin kasi mahal ang catalytic converter. Hindi light yun. Napanood nyo nga, di ba, sa US nga ako. Oo, sa US ninanakaw yan. Pag hindi mo naman yun pinalitan or hindi mo inayos, hindi ako pabor doon sa nagdi-delete ng catalytic. Hindi kasi talaga pwede yun. Masisira yung yung trabaho ng makina mo. Pati yung tipid niyan sa gasolina. Hindi pwede. Kailangan dumaan din talaga sa catalytic converter. Kaya, yun ang gagawin natin. Pagbalik mo, kasi hapon ka na dumating, Tokayo. Hindi ko pa alam na magkatukayo kami. So doon sa laki ng tinakbo niya, possible talaga na may problem ang catalytic converter saka yung O1, O2 mo na oxygen sensor. Ayun. So makukuha naman sa linis yun, sir? Sana makuha. Lalo na yung mga oxygen sensor, sana makuha. Kasi pabalik-balik lang naman yung check engine mo eh. O tulad ngayon, dinilit ko, hindi na siya bumalik. Sa umaga, doon siya lumalabas kadalasan. Pagka malamig ka at cold start. Saka basta may parang kakaibang amoy. Oo. May kakaibang amoy siya pagka cold start. Oo. May kakaibang amoy. Kaya yung amoy na yon, pag na yon dumaan sa oxygen sensor 2, magche-check engine ka. Sure na yon. Kaya lang, kung sira nga ang catalytic converter mo, yun ang malaking problema. Hindi siya makakalusot kay oxygen sensor 2. Ayun yun. Pero try natin linisin. Pagka nalinis, adi okay. Pagka sira, may mga surplus naman yan. Yung mga hindi galing sa Grab, kasi baka makuha mo galing din sa Grab, malaki din ang tinakbo nun. Di ba? So maghahanap tayo nun. So yun muna. Wala na akong magawa dito kasi given naman yung error niya, no, na doon sa catalytic converter nga, hihintayin na lang natin si Kuya kung babalik ulit siya, si Tokayo bukas, lilinisin natin yung dalawang sensor, oxygen sensor, idamay na rin natin yung catalytic converter. Mga kapatid, maidagdag ko lang dito sa usapan namin nung Tokayo ko na yan, yung may-ari ng Mirage. Alam nyo po ba, ang isang catalytic converter, kung gaano lang po talaga yung lifespan niyan ayon doon sa mga gumawa niyan.
Ang isang catalytic converter po, ang lifespan niyan ay around 75,000 miles or 120,000 kilometers. Kadalasan po diyan, nasisira na yan. Swerte, yung ibang hindi nasisiraan ng catalytic converter. Pero dahil nga sa itong unit na to, ay walang tigil ang pagpasada nito. Biro mo, in 3 years time, ang tinakbo niya na 145,000 kilometers, walang pahinga. Yung makina, walang pahinga si catalytic converter. Kaya malamang mas mabilis bumigay ito. Kumpara doon sa mga lumang sasakyan na hindi mo naman ginagamit ng ganung dire-diretso. Kaya malamang yung kanyang catalytic converter, kung hindi yan marumi, malamang may problema na. At ang isa pa po kasing palatandaan kapag ang catalytic converter ay malapit ng masira or sira na, napakabaho po ng usok niya. Parang amoy na sirang itlog. No, yung itlog na hindi niluto, yung itlog na nabasag na hindi siya naluto. Ganun ang amoy niya. Kaya kapag ang naamoy nyo sa inyong tambucho ay ganun na, malamang sira na po ang inyong catalytic converter. Ngayon, eto mga kapatid, kung maalala nyo, meron akong ibinlag na yung Hilux na FB body na talagang matigas ang clutch, nakailang palit na yung may-ari ng clutch nito ay hindi pa rin maayos-ayos. Humingi tayo ng tulong sa mga tindahan diyan sa Banawe, yung binibila natin ng mga original Toyota parts. Ipinakita ko yung pyesa na galing sa Hilux na to, nung tinanggal namin, parehas na parehas din nung nakakabit sa kanya yung original na ipinakita sa amin ng tindahan. Kahit na sabihin mong walang nakatatak na Toyota, Aisin pa rin siya, halos wala silang pagkakaiba nung original na may tatak ng Toyota. No? Pero dahil sa kagustuhan din ng may-ari na lumambot talaga yung kanyang pedal doon sa kanyang clutch, bumili na rin po ng original. Lumambot ng konti, kaunting-kaunti lang ang naidagdag sa lambot. Pinalitan na rin po namin ng secondary master, slave, yung kanyang clutch. Pero hindi pa rin nabawasan ng tigas. Kung ang magdadrive ay babae, baka hindi niya tapusin ang pagdadrive, iwanan na lang sa highway yung Hilux po na yon. So matigas talaga. Ngayon, ito yung mga ginagawa ko po mga kapatid doon sa ibang mga sasakyan na matitigas apakan ng clutch. Lalong-lalo na yung mga D-Max, yung mga pick-up po na yan, karamihan talaga dyan ay matitigas ang clutch. Yung iba kasi karamihan automatic na, kaya nabaliwala na yung tigas na yon. Halos karamihan bumibili automatic na. Pero yung mga lumang D-Max, naku, matitigas po talaga clutch niyan. Ngayon, ito na po ang ginawa ko sa pedal ni Hilux. Huwag niyo ako ibabas ha. Maraming beses ko nang ginawa ito doon sa talagang matitigas ang clutch. Dahil sa bago ang lining, bago ang pressure plate, bago ang release bearing, bago ang pilot bearing, yung kanyang fork naman, bago na rin, yung kanyang pivot ball, wala namang problema. Wala tayong magiging dahilan para lagyan ng magic washer. No? Walang problema yon. Sakto lahat ang kanyang sukat. Pero talaga siguro, yung Hilux na to, mula nung binili, ganun na ang problema. Kaya dito na po ako magre-remedyo. Ito na po yung pinaka-pedal ng clutch. Ayan. Papakita ko po sa inyo ha. Ito hindi naman ipinagbabawal na technique, pero dapat nga lang, tama ang magiging trabaho nyo para hindi tayo makasira. Ito naman yung primary master nung Hilux, nung clutch niya. Plastic na rin, no? Tingnan nyo, ha? Plastic na rin, kaya malamang mahal to pag nasira itong primary master. Ngayon, ito mga kapatid, pag nagbobomba kayo ng poso, sino yung gumamit ng poso? Sino yung laking probinsya? No, yung poso, no? Pag nagbobomba kayo ng poso, halimbawa, ito yung hawakan, no? Kapag dito mo bobombahin ng poso, matigas o malambot? Di ba? Matigas po yan. Oh. Pero kapag dito mo hinawakan yung pinakabakal na hawakan, pag binobomba mo yung poso, malambot. Okay. Pag nagtatanggal ka ng gulong, pagka maigsi lang yung tie wrench mo, di ba? Lalo na yung mga cross wrench, pag maigsi lang yan, mahirap siyang pihitin. Pero pag nagdugtong ka ng tubo, kahit gaano katigas yung tornilyo ng gulong mo, pag nagdugtong ka ng tubo, madali na siyang paluwagin. Di ba? Yun ay pinahaba mo kasi yung bakal. Kaya nadagdagan ka ng torque. Ganon din dito sa pedal. Kailangang humaba yung pedal. O mga kapatid, may humaba po ba? Dito sa pedal na to, ito yung original. Humaba po ba? Humaba ba, Glenn?
Ha? Ano, hindi no. Wala naman eh. Ito pa nga yung ano, apak ano. Ito yung ano, yung kinakabitan niya doon sa katawan ng ano, nung sasakyan. May humaba ba? Yan sabi ko humaba eh. Kailangan humaba ito eh. Paano natin ngayon ito pahabain? O ito na mga kapatid, pakita ko sa inyo ha. Ayan. Itong butas na to, kung saan dito original na nakakabit yung ating push rod, pakita ko sa inyo. Ayan. Ito po yung original na mounting niya. Ngayon, kailangan ko humaba kahit 1 inch lang. Kaya naglagay ako ng butas dito. Ayan na. Pati yung busing na nakalagay dito, inilipat ko na lang doon yung busing. Okay? So ngayon, humaba siya ng halos 1 inch. Nandiyan na siya ngayon. Yan. Okay. Ang tendency lang nito, mga kapatid, dahil sa ang original na mounting nitong master ay ganyan ang kanyang forma, eh itinaas ko ngayon ang lagayan nito. Ang mangyayari ngayon sa aking push rod ay magiging paakyat ng konti. May i-slant siya. Ayan ang mangyayari ngayon. Naging slant siya. Hindi ito pwede. Kasi pag inapakan mo yung pedal, sasayad itong push rod dito sa ibabaw. No? So hindi pwede yun. Ganyan ang nangyari ngayon dyan. Mali yan. So pwede ko ngayon butasan yung body para iangat ko itong mounting nitong primary. So bubutasan ko yung body ganun. Pantay na siya. Kung walang tatamaan. Okay? Pero gusto ko munang matesting ito bago ko gawin na butasan yung body. Ang gagawin ko na lang ay maglalagay na lamang po ako. Ganyan kasi no? Ayan, yan. Ang gagawin ko na lang ay maglalagay na lang muna ako ng washer dito sa ibabaw na tornilyo para po siya ay mag-slant din ng konti. Ayan, gaganyan siya ngayon. Ayan. So diretso na po yung push rod ko ito. Diretso na. Ngayon, since ito pong master na to, ay wala namang nakalagay na baso dito dahil ang pinakabaso nito, yung canister ng fluid ay nakahiwalay, no? Wala siyang nakalagay na baso, so hindi siya affected nung pag-slant ngayon nitong pinaka-master na to. Hindi siya apektado. Dahil yung fluid naman ay nandoon sa lagayan din mismo ng brake fluid. So ayan po ngayon ang mangyayari dyan. Kapag naging successful na po ito at lumambot na po ang clutch nito pong Hilux na to, saka lang ngayon ako gagawa ng paraan para mabago ko yung mounting nitong primary at dumiretso na po siyang ganyan. Ayan. Pagkatapos po nitong i-explain ko sa inyo, mga kapatid, ay ipakakabit ko na to kay Rex para malaman natin yung naging resulta ng ating ginawa para mapalambot itong clutch po nitong Hilux. Marami na po akong nagawang ganito. Mas malaki pa nga po ngayon itong itinaas nito eh. Sa mga D-Max, halos kalahating inches lang, no? Half of an inch lang ang naibubutas namin dahil meron na siyang tinatamaan, no? Na tornilyuhan. So ito po, medyo mahaba-haba, halos 1 inch talaga yung naitaas ko. Kaya ako nakakasigurado, mga kapatid, na ito po ay malambot na ang clutch nito. So, doon sa levers na ginawa natin, talagang ito ay lalambot dahil nga po humaba yung pedal. At yung paghaba ng pedal na yan, dahil sa nag-adjust po tayo ng mounting nitong ating push rod. Sa mga modelo na hindi gumagamit ng plastic na ganito, mga kapatid, wala akong problema doon. Kasi yung mga bakal na push rod, ang ginagawa ko lang ay nag-welding ako ng plate dito na nakaganon. Ayun. So, magkakabutas dito. Kaya iyon ngayon yung itinaas niya. Ito kasi dahil sa plastic, hindi ko magagawang weldingan to. Kaya ganun po ang nangyari sa atin. Itinaas ko lang siyang ganun. At ang i-adjust ko naman, thank you, ang i-adjust natin ay ito na lang primary dahil wala naman siyang mga baso dito. Wala siyang canister. Yung mga may Hilux dyan na matigas ang inyong clutch pedal, malamang ganito na rin po ang inyong gagawin. At maging doon sa ilang mga manual transmission, na matitigas ang clutch, original naman ang mga parts na ikinabit doon sa clutch assembly, matigas pa rin, pwede nyo rin pong gayahin, ito pong ipinakita ko po sa inyo. Lamayin mo na ngayon to, kalamayin mo loob mo ha, pero yung maglagay ka pa rin dito ng ng washer, maglagay ka dito sa ibabaw. Kasi ako po ay may pupuntahan, Webis po ngayon, alam nyo na po, at ibibideo na lamang po ni Glenn yung output po ng trabaho na to. Mga kapatid, habang ginagawa po yung conversion ng pedal ng Hilux po na yon,
bayaan nyo pong bumati at magbasa po ako ng ilang mga comments na nagbibigay po ng lakas ng loob sa akin para ako po ay gumawa ng maraming vlogs na parang tutorial na rin po sa inyong lahat. Ito po, ayon po kay Arlie Mendez, Good Day Idol, Puso, Autorans. Sabi naman po ni I am Donnie M. Totoo yan, malaking tulong ang Google at AI. Gamit ko din yan as tool sa pag-troubleshoot ng mga electronic circuit. Sabi naman po ni Sir Moises Kilang, Sir Ranz, take care of your health. Kailangan ka namin sa mga kaalaman na share mo, lalo na sa kagaya namin na walang nalalaman sa makina. God bless you always. Sabi naman po ni Leonardo Papa, hello Sir Randy, God bless po. Maraming salamat po. Sabi naman po ni Deborah Vicente, good job Brad. Maraming salamat din po. Si OZ5956, sabi naman po, good day ka Randy, we really admired your advocates. Hoping one day you can consider open a workshop in Brunei. Patay tayo dyan, lalayo na po nun. Magiging Brunei po, ano ba yun? Brunei UK ba yun? Pasensya na po, baka kung sakali man lumaki tayo, dito lamang po siguro. Sa Pilipinas po tayo. Always watching from Kuya po, Nueva Ecija, sabi naman po ni Andy Andres. At sabi naman po ni Say Michael Motor Car Tips, nakakaway po si Mrs. Otto Ranz, 3 puso. Maraming salamat Sir Michael. Pangarap kong electric aircon. Ayan. Orlando Arevalo, presyo pala ng scanner na yan ay presyo na rin ng second hand na sasakyan. Ako, lalo na po yung latest ngayon. Halos 100,000 po ang halaga ng mga scanner po na bago. Lawrence De Leon, De Leon, always present watching from Hong Kong. Maraming salamat po. Lauro Resio, shout out tayo dyan, boss idol. Fernando Arce, wag mo nang pansinin, gusto lang nila maipaliwanag mo mabuti kaya bumabanat sila. Maraming salamat po. Elon Villanueva, baka naman ka Randy, kaya pumunta sa iyo kasi pumuputok ang bulkang Mayon. yung taga Bicol. Shout out bro, more power, sana pagpalain ka po. Sabi po ni Sir Andres Bismonte. Sabi naman po ni Mr. Hakot, Jaya! Yung aso natin. Jaya Puso, palagi kong kasama yan si Jaya. Si John Orville Ibardulasa, sabi naman po, baka mga inggit na mekaniko yon at yung iba, sa kanila galing ang mga sasakyan na dinala dyan, di nila naayos tapos sa'yo, simpleng problema lang, natamaan ng pride nila, kaya't ganon. Hindi naman po siguro, meron lang din talagang mga tao na sa tingin nila tama yung ginagawa nila, pero tayo naman po pinipilit natin na mabago yung paningin na yon, at kung babaguhin nila yon, sa kanila po epekto yon, lalo po silang magiging magaling na mekaniko. Challenge, kumbaga. Sabi naman po ni Renato Sean, Sir, suggestion ko lang if you don't mind, patambakan mo na lang ng graba yung area kaysa ipesamento mo, makakatipid ka na, hindi pa lulumutin. Ginawa ko na po yun, ilang truck ng graba ang ipinatambak natin, kaya lang dahil sa talagang malambot yung lupa, bumabaon lang yung graba. Kailangan talaga yung mga bato-bato, mga tipak-tipak, yung pinagtipakan ng mga bahay na giniba. Sabi ko nga, doon sa mga gumagawa doon, yung mga tauhan din natin dito, ganito na lang. Graba, buhangin, simento, lagyan mo yan, at kahit madurog yan, magsimento na lang ulit tayo, at yun ay magsisilbing tambak, yung mga madudurog na isinimento namin. Alan Delo, salamat ka Randy sa pag-ayos ng rack and pinion ng Lancer EX ko. Nawala na ingay ng daily ride car ko. Kaso umingay naman ng SME ko. Mahirap pigilin yan. Kaalan, yung ingay ng SME natin, wala tayong magagamit na silencer. Tiisin mo na lang. Okay, ang huli po, Joselito Palacio, Sir, pwede bang gamit yung scanner sa mga politiko na magnanakaw ng kaban ng bayan? Hindi po natin kaya yan. Suko po tayo dyan, mga kapatid. So ayan na po mga kapatid, pinandar na po ni Rex. Rex, malambot na. Malambot na. Yan po yung conversion ng pedal. Sobrang lambot na ng pedal ng Hilux. Gawa ni Rex. Mga kapatid, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Sana po huwag kayong magsasawa at kung maaari po sana paki-like, paki-subscribe at paki-share na rin po ang aking mga vlogs.
Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat.